Pagkatapos ng gabi, asawa mo na siya. Sa buong proseso, nasa bulwagan ako para sa live broadcast. Kailangan mo, malubha siyang nasaktan. Si Chin Ran ang dalagang mayaman ng inyong angkang Chin. Hindi niyo ako pagagalitan, di ba? Dalagang mayaman ng Angkang Chin? Anong klaseng dalagang mayaman siya? Isang babaeng dayuhan, walang nagmamalasakit sa Angkang Chin kung buhay siya o patay. Kumalma ka at gawin mo. Pagkatapos ng tagumpay, bibigyan pa kita ng pera. Ito na iyon ang tunay na anak na babae ng pamilya Chin na napalitan noong sanggol pa. Napakakaraniwan. Wala siyang kapantay sa ating anak. Tama, ganyan siya. Hindi karapat dapat sa publiko. Mas mabuti pang hayaan ang pagkakamali at alagaan sa probinsya. Tama. Paborito kong itlog. Gusto ko tumula pagkabata. Kuya, kung gayon, kumain ka pa. Ang luto ni Aling Xiang, masarap tulad ng dati. Kuya, tikman mo tong isda. Ang sarap. Pinata binibini. Pumalik na si Ginang Chin. Aling Xiang, dalhin mo siya sa kusina. Bigyan mo lang siya ng kahit anong pagkain. Hindi siguro gusto mo siyang papirme sa hapagkainan? Opo. Ang dumi mo. Huwag kang lalapit. Sino ang nakakaalam kung may dala ka bang kakaibang sakit mula sa ibang lugar? Ano problema mo? Hindi mo naiintindihan sinasabi ko? Sinabi kong huwag kang... Pakainin mo ako. Hindi wala nang kakain. Ako ang orihinal na babaeng general na tagapatay ng mga Diyos kinatatakutan ng lahat sa dakilang dinastiyang Jin. Naglaban sa 1,000,000 kaaway, maraming tagumpay sa digmaan. Nang muling imulat ang aking mga mata, ako ay naging isang tao na kinamumuhian ng lahat dumanas ng matinding paghamak. At sa huli ay namatay ng malupit sa ilalim ng latigo ng isang lalaki. Ang tunay na anak ng pamilya Qin. Ipinanata ko ang aking kaluluwa. At nagsumamo sa langit para sa awa. Upang ako ay muling mabuhay at ang lahat ng masasamang tao ay magdanas ng parusa. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa kakaibang espasyo-oras na to ay dahil narinig ko ang kanyang pagtawag at paghingi ng tulong. Ako ay bumalik na. Nasaan ang kwarto ni Chin Weiwei? Ikalawang palapag. Kuya, yang si Chin Ran. Ang yabang naman niya. Talagang walang pinag-aralan. Hindi ko maintindihan. Bakit pa kasi isinundo ng magulang natin ang babaeng ito? Huwag ka mag-alala. Kahit na bumalik siya, ang tunay na dalaga ng pamilya Qin. Ikaw lang magpakilanman. Chin Ran, baliw ka na ba? Masamang babae, anong ginagawa mo? Iyan ay regalo sa akin para sa ika-18 kong kaarawan. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay na hawakan ng aking mga bagay. 18 taong gulang. Regalo sa kaarawan. Shinran, ikaw na babaeng ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, nag-aalis ng basura. Aking korona. Kuya, paumanhin. Nadulas ang kamay? Shinran, hintayin mo lang. Kapag nakauwi na ang magulang natin, paiiraling ko sila para ipalayas ka sa probinsiya. Bago ako pauwiin sa probinsiya ang mga gamit ni Chin Weiwei, mas mabuti na mawala sa aking kwarto. Kung hindi magiging tulad nila ang kahihinatnan nito, Binibining Chin.
Ang kwartong ito ay para kay Ginang Chin, espesyal para sa panganay na dalaga. Kung ganito ka, baka magalit si Ginang Chin? Tama. Ang kwartong ito ay inihanda para sa panganay na dalaga ng Angkan Kin. At sa Angkan Chin, iisa lang ang panganay na dalaga. Iyon ay ako. At ikaw, ay isang katulong lamang. Mula ngayon, mas mabuting bantayan mo ang iyong ugali. Kung kayo'y nangaapi, huwag ninyong sisihin ako sa pagganti. Vivi, Ina. Nanay, nakauwi ka rin. Namimiss na kita. anak ko, may dala akong regalo para sa'yo. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Tuwing aalis si nanay, laging may regalo siya para sa akin, iba't ibang klase ng regalo. Kahit ano ang ibili ni nanay nagugustuhan ko. Pasensya na, Ranran. Hindi alam ni nanay na uuwi ka ngayon. Sa susunod na lang, bibili ako para sa'yo. Hindi alam. Marahil ay hindi niya talaga binigyan ng halaga si Kinran. Hindi na kailangan sa susunod. Ito na lang. Kung si Chin Vivi ay marami naman, mawalan man ng isa. Wala namang problema, di ba? Ikaw. Lalaki. Eto. Inay, pagdating ni Chinran, gulo na sa bahay, walang katahimikan, nagnanakaw. Hindi lamang niya sinira ang hapagkainan, ginulo pa niya ang kwarto ni Vivi. Maging ang regalo sa kanya para sa ikaiting kaarawan ay sinira rin niya. Ang taong tulad ng galing sa probinsya, bastos at magaspang, ay hindi karapat-dapat maging anak ng pamilya Kin. Kuya. Inay. Huwag na kayong magalit. Huwag na kayong magalit. Kakagaling pa lamang ni ate mula sa probinsya. May sama ng loob siya sa akin. Naiintindihan ko. Kung talagang gusto niya iyon, ibibigay ko na lang sa kanya. Pakiusap, huwag kayong malungkot dahil sa akin. Ganito ang mangyayari. Mas gugustuhin ko pang umalis sa pamilya Kin at mamatay ng mag-isa. Vivi, hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Ang pamilya Chin ang tahanan mo. Sino ang may lakas ng loob paalisin ka? Ang dapat umalis ay si Kinran. Hindi ikaw. Oo, Vivi. Ikaw ang paborito kong anak. Paano ako papayag na umalis ka? Inay. Kuya, kasalanan ko. Wala akong swerte. Sa susunod na buhay, ako ay magiging tunay ninyong kadugo. Nang sa gayon, ako ay makapiling ninyo magpakailanman. Vivi. Chinran, magmadali kang humingi ng tawad kay Vivi. Kung hindi, kapag may nangyaring masama kay Vivi, hindi kita patatawarin. Kuya, hayaan ninyo na akong umalis. Tigil! Chinran, ako ang mutya ng pamilya Kin. Makipag-away ka sa akin, sa huli, ikaw ang magmamakaawa sa akin na manatili. Paano mo? Di babalki yun? Akin talaga ang bagay na ito. Hindi kita kailangan ito. Tungkol naman sa gusto mong umalis. Pwede. Ngunit, lahat ng bagay pagmamayari ng pamilya Kin sa katawan mo iiwan mo. Kasama ang mga damit. Hubarin mo. Bakit hindi ka gumagalaw? Kanina pa nga ako nagpapatalon-talon. Tama na, Chinran. May galit ka sa puso. Pwede naming unti-unting bayaran ka. Ang bagay na ito walang kinalaman kay Weiwei. Ma, Weiwei, manatili kang payapa. Ano man ang mangyari, sa buhay na ito, ikaw pa rin ang mabuting anak ng iyong ina. Chinran, huwag kang magmalabis. hindi mo matitiis ang ganitong kaliit na pagdurusang ito. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Tingnan mo. Ang maayos na bagay na ito, ni Miss Chin nasira ng magulo. Pati na ang hapagkainan sa ibaba. Gayon din, Itong si Chinran talagang lumaki sa ibang lugar. Walang disiplina. Sa lahat ng bagay ay hindi maabot si Weiwei.
Si Weiwei ay mahinahon at tahimik. Maganda sa labas, matalino sa loob. Ito ang tunay na Chin family. Dapat na anyo ng isang dalagang may pinag-aralan. Chinron, ano ba talaga ang nangyari? Hintayin mong mapagsabihan ni mama babae. Ate, kung gusto mo talaga, ang koronang ito, maaari kong ibigay sa'yo ng direkta. Hindi mo naman kailangan. Direktang gawin itong ganito. Ano pa man ang sabihin. Ito ay pagmamalasakit din ni mama. Magkunwari ka. Sige. Hindi. Ako. Mula pagkabata ay hindi nakakita ng napakagandang bagay. Biglaan ay hindi napigilan. Inangat at tiningnan. Ngunit si Kuya at Weiwei masyadong naging masungit. Natakot ako. Biglang nadulas ang kamay. Kaya nabasag ito. Hindi ikaw. Hindi sinasadya ikaw. At saka, ang mesa na iyon, mula pagkabata, mahina at palasakit. Kulang sa nutrisyon. Marmol na tabla. Paano ko kayang hatiin yun? Ikaw, Nagsisinungaling siya. Mama, nagsisinungaling siya. Ate Zhang, dali mo siya sa kusina. Bigyan mo ng pagkain. Bakit mo siya dinala dito? Hindi naman siguro, pa-open mo pa siya para kumain. Nakadudumi. Huwag lalapit. Sino nakakaalam kung may kakaibang sakit galing ibang lugar? Anong nangyari sa'yo? Hindi mo naiintindihan ng tao. Talagang walang pinag-aralan. Hindi ko alam. Binuksan ni na mama at papa yung babae. Para kunin. Kinran, tumigil ka. Regalo to ni mama at papa. Para sa ika. 18 kaarawan ko. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay. Huwag mo akong tingnan ng gamit ko. Vivi, paano nyo nasabi ang mga ganitong salita? Ako. Nanay, sinabi ko ang mga ganitong salita. Pinilit ako ng ate ko na sabihin iyon. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ng CCTV. Kung hindi, tanungin mo si Aling Zhang. Talagang si ate ang sadyang sumira. Tama, nanay. Ang babaeng ito, na si Chinran Tuso at Mapandaya, puno ng kasinungalingan ang bibig niya. Yaong mga masamang bagay kanina siya ang gumawa. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Aling Zhang. Nasabi mo na ako isang may sakit. Mula pagkabata, hindi ako nakakakain ng husto. Paano posible na magkaroon ng ganong lakas? At saka, kayo at si Aling Zhang, magkakasama na sa loob ng 20 taon. Tiyak nakakampi siya sa inyo. Wala akong problema. Sabihin niyo na ako di ako na. Tungkol naman sa CCTV. Huwag nang asahang makita. Kinuha ni Aling Zhang ang footage. Sige. Ibabaing galing kabundukan. Di alam na may ganito-ganitong CCTV. Maghintay ka na mapalayas. 6 na taong gulang ng kabisaduhin ng mga klasikong pilosopo. 7 taong gulang ng aralin ng mga aklat ng digmaan. 8 taong gulang ng mangibabaw sa karunungan sa buong dakilang Jin. 10 taong gulang ng sumama sa lolo sa pakikidigma. Ang lahat sa kakaibang espasyo oras na to, bagamat bago ang pag-aaral nito, ay isang bagay na kaidaling matutunan. Ginang, CCTV, nasira. Kuya kayo, paano niyo nagawang para iparatang ako? Ay sinira ang napakaraming mahahalagang bagay. Ayos Ikaw na babae. Nagsinungaling ka pa rito. Ako. Tama na. Ikaw ang kuya, tapos na. Tuwag ng ganyan kay Chinran. Nanay, ang usaping ito ay hindi. Vivi, ikaw rin. Maging masunurin. Magpakita ng anyo ng dalagang may pinag-aralan. Kapag nagkamali si Chinran, sinasaktan at minumura. Kapag ang dalawang ito ay nagkamali, pinapalampas lang ng ganito gaan. Ayos lang. Ang inyong masasayang araw ay nasa huli. Ang paglalaro ng intriga sa tahanan, huwag na mag-aksaya ng lakas. Ako, ang iyong ninuno. Ikaw. Kinran, ikaw ay talagang laban sa langit. Ako. Chinran, masamang tao ka. Kuya, hindi pa dumarating ang katapusan ng taon. Bakit ka na lumuhod? Chinran, ikaw. Marumi ang bibig. Putulin mo na. Chinran, ikaw ay naglakas loob manakit ng kuya.
Mas gusto ko pa rin sa'yo ang anyong kahabag-habag. Tandaan mo, sa harap ko sa hinaharap, mabuhay ng mahinahon. Kung hindi, ang susunod kong dudurugin ay ang iyong bungo. Run, mabilis. Upo na at kumain. Nitong mga nakaraang taon napakahirap ng pinagdaanan mo. Ngayong gabi maghahanda kami para sa iyo. Pagtanggap ng piging sa pamilya, kilalanin ang iyong mga ninuno. Tatay, babaeng dayuhan siya. Kung sakaling pumunta sa piging at gumawa ng anumang pagkakamali, mapapahiya tayong miyembro ng pamilya Kin. Tumahimik ka. Siya ang tunay mong kapatid na babae. Halika, kumain ng marami. Salamat, nanay. Ran. Mabilis. Kumain ka na. Ako? Natatakot ako na isipin ni Weiwei. Kuya, ngayong araw ba ako ay maaaring kumain sa mesa? Shujo, ano nangyari? Sino ang hindi nagpahintulot na kumain sa mesa ang kapatid mo? Mahal, hindi sinasadya ng mga bata. Bakit ka nagalit ng sobra? Hinayaan mo lang sila. Run. Mabilis. Umupo ka at kumain. Balik na si Ran. Pamilyang Chen kasunduan sa kasal ng pamilyang Shen ay dapat ibalik sa tunay na may-ari. Weiwei. Mula ngayon, ang kasintahan ni Shen Xing ay si Ran. Tatay, ako at si Kuya Shenxing ay nagmamahalan. Paano ninyo magagawa na basta kaming paghiwalayin? Bukod pa rito, si Kuya Shenxing hindi niya magugustuhan si ate na babaeng ganito. Ang mga binata mula sa mayayamang pamilya sa Jiangcheng, sino ang magkakagusto sa isang babaeng dayuhan na nagnanais maging may bahay ng mayaman? Hindi man lang niya tiningnan kung may karapatan siya. Tama na. Napagpasyahan na ang bagay na ito. Salo-salo ngayong gabi, darating din ang mga investor. Ayusin ninyo, maghanda. Huwag nang sa oras na iyon kayong magdulot ng kaguluhan. Kain na tayo. Chinran, hindi mo ba inisip na tapat sina mama at papa sa pagdaraos ng salusalo para sa'yo? Tingnan mong mabuti. Walang sumalubong sa pamilyang Chin sa pagbabalik mo. Isinama ka ni tatay pabalik para sa pag-unlad ng kumpanya. Magpanggap bilang mapagmahal na amang naghahanap sa anak. Kumuha ng simpatya sa mga investor at mabuting pakiramdam ng mga mamimili. Oo, sinaway ako ni tatay kanina. Ngunit pagkaalis sa hapagkainan, ibinigay niya sa akin ang minanang jade pulseras ng pamilyang Chin. At sinabi pa niya, tunay na anak na babae ng pamilyang Chin? Ako lamang. Ang manugang ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng ay ako lamang din. Ikaw, masamang babae, hindi karapat-dapat. Kinran, makinig kang mabuti sa akin. Weiwei, huwag malungkot. Sina mama at papa may plano. Huwag mag-alala. Paano ko pababayaan ang anak ko? Oo, si tatay ay para lamang makuha ang proyekto. Nagpapanggap lang. Pagkatapos ng proyekto, lahat sa pamilyang Chin ay sa iyo, kasunduan sa kasal ng pamilyang Shen Irin. Ano? Hindi mo pa nakita ang taong ito, napakamahal na pulseras na jade. Basura, ikaw lang ang may gusto. Chinran, hintayin mo. Salusalo ngayong gabi, gagawin kitang taong kinamumuhian ng lahat daga sa kanal? At hahanapin mo ang sarili mong kamatayan.
Ikaw yung dayuhan. Ampun ka no. Ang baho ng bunganga mo, magmumug ka mabuti. Kuya Shensing, Nangahas kang basahin ako. Alam mo ba kung sino ako? dayuhang babae nangangarap ka pang pakasalan ako. Huwag kang mangarap ng gising. Sasabihin ko sa iyo. Ang asawa ni Shenxing si Qin Weiwei lang. Pakasal sa'yo. Mahilig magkolekta ng basura si Chin Weiwei. Wala akong ganitong interes. Ikaw, Ano ka dyan? Katulad mo. Isang suntok ko lang di mo kaya. Umalis ka. ako. Sige. Ngayong gabi hindi kita gagalawin. Hintayin mo ako. Chin Ran, talagang walang muwang kang babae. Marahil hindi mo pa alam kung ano ang nawala sa iyo. Sa buong huwak siya maliban sa tahimik na daang taong angkan ng mga Long. Mayaman ang pamilyang Shen at pinakamalakas ang kapangyarihan nila. Huwag mong insultuhin si Shenxing. Sa buong buhay mo, huwag ka nang mangarap maging mayamang asawa. Ate, malapit na ang investor. Alam ko na. Tita Jiang, yung bagay. Kumusta na ang paghahanda? Huwag mag-alala, Binibini. Yung lalaki. Naghihintay na sa kwarto, pagpasok lang ni Chinran makokontrol na siya. Oras na, buong bulwagan. Makikita si Chinran at lalaki sa video ng kalokohan. Sa kanya nangangarap pa rin maging binibini ng pamilyang Chin. Pagkatapos niyong gabi, gagawin ko siyang katatawanan ng buong Jiangcheng. Ginang Chin. Nasa lounge sa taas si Ginang Chin Mai, kailangan siya sa iyo. Pumunta ka agad doon. Sige. Good luck. Gago. Presidente Yuan, salamat sa pagdating mo ngayon. Walang anuman, Presidente Chin. Nagkakilala kami sa website ng Family Search. Ngayon ay ang araw ng pag-uwi ng iyong anak na babae. Pupunta ako para masaksihan. Bukod pa rito, dinala ko ang investment contract. Siya nga pala. Nasaan si Chinran? Chinran, Yung ate ba? Kanina ko pa nakikita kasama matandang lalaki umakyat sa ikalawang palapag. Hanapin ko kaya. Anong lalaki? Hindi ko alam. Malamang isang matandang kaibigan mula sa probinsya. Chinran, magsisimula na ang palabas. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw ay mapipilitang magpakasal sa isang matandang lalaking kalbo. Diyos ko, tingnan nyo! Ang tapang talaga ni Ginang Chin. Gumawa pa ng ganoong bagay. Paano? Paano ito nangyari? Patayin mo, sinasabi ko sa inyo na patayin na. Grabe na ito. Oo nga. Bakit ganito si Chin Weiwei? Tama. Nasaan? Nasa na nga ba ang linya? Huwag nang maglaro, itigil mo na. Bilisan mo itong video, isara mo para sa akin. Mamaya, dadalhin ko si Chinran sa kwartong ito. Pagkatapos ng gabi, asawa mo na siya. Sa buong proseso, nasa bulwagan ako para sa live broadcast. Kailangan mo, malubha siyang nasaktan. Si Chinran ang dalagang mayaman ng inyong angkang Chin. Hindi niyo ako pagagalitan, di ba? Dalagang mayaman ng Angkang Chin? Anong klaseng dalagang mayaman siya? Isang babaeng dayuhan, walang nagmamalasakit sa Angkang Chin kung buhay siya o patay. Kumalma ka at gawin mo. Pagkatapos ng tagumpay, bibigyan pa kita ng pera. Si Chin Weiwei,
Mukhang ginhawa at mahinahon. Napakasama pala. Kawawa si Chinran. Hirap siyang hanapin ang pamilya, ngunit isang peke ang nagplano nito sa kanya. Hindi ko inakala si Chin Weiwei ay ganitong klaseng tao pala. Huwag nang maglaro. Itigil nyo na. Nanay at tatay, hindi ito ako. Sana swertehin ka. Si Chinran, siya ang gumawa nito. Uy. Huwag kang pumunta. Ganitong babae, hindi ko alam paano nakuha atensyon mo. Nakakakahiyang bagay tao. Dalhin ang binibini pabalik ikulong sa kwarto. Walang pahintulot ko. Huwag mo siyang payagang lumabas. Huwag. Huwag akong ikulong. Inay, patawad. Alam kong mali ako. Hindi ko dapat ginawa ito. Wala akong masamang intensyon. Sobra lang akong nagmamahal sa inyo. Natatakot akong ayaw ninyo na sa akin, Inay. Mahal bata ang ugali ni Weiwei. Hindi niya sinasadya. Bakit ka galit ng ganyan? Oo, Tatay Bagaman si Weiwei ay nagsabi ng mga ganito. Ngunit, wala naman siyang ginawa kay Chinran na nagdulot ng tunay na pinsala. Si Chinran ay walang pakialam ipinahayag ito sa publiko. Hindi binigyan ng pamilyang Chin, kahit kaunting respeto. Itong batang si Kinran ay sumobra na sa pagkakataong ito. Talagang lumaki sa labas. Gumagawa ng walang pakundangan. Kapatid, huwag umiyak. Hindi mo kasalanan. Kasalanan lahat yan ni Kinran. Sige na, Weiwei. Huwag kang umiyak. Hindi kasi sinisisi ni nanay at tatay. Nasaan si Kinran, hanapin ninyo siya. Huwag nang maghanap. Narito na ako. Talagang mapag-arugang ama at mabait na anak, isang eksenang nakakapagpahagulgol. Hindi ko lang alam kung sa ilang sandali. Kayo pa kayang kagaya ngayon? Magmahalan ng husto? Chinran, paano mo nailabas ito ng ganito? Alam mo ba na ang ginawa mo kay Weiwei at sa pamilya Qin ay napakalaking pinsala? Sa hinaharap, paano siya makatatayo sa harap ng iba? Chinran, talagang napakababa at masama ka. Walang kahihiyan. Imbi at masama. Hindi ba imbi na ginawa niya ako ng masama? Hindi ba masama na gustuhin niya? Napapagbintangan ako ng matandang lalaki sa pagtitipon ng pamilya Chin. Inilagay niya ang buong pamilya Chin sa gitna ng kaguluhan. Iyan ang tunay na kahangalan. Hiyamang ayaw ninyong panoorin ng video. Mas mabuti pa. Pakinggan natin to. Anong voice recording? Siyempre, ang voice recording mo laban sa pamilya Chin. Chinran, huwag kang maglakas loob. Chin, hindi mo ba naiisip na totoo ang sinasabi ng mga magulang natin tungkol sa pagtitipon na ito para sa iyo? Gumising ka. Walang nagagalak sa pamilya Chin sa pagbabalik mo. Isinama ka lang ni Papa pabalik para sa pag-unlad ng kumpanya. Magpanggap na mapagmahal na ama, naghahanap ng anak na babae, manghikayat sa mga namumuhunan, at makuha ang tiwala ng mamimili. Tumigil ka, Chinran. Ikaw na babaeng ito. Sinabi ko na tumigil ka. Hindi ko na tumatago. Ang maamo at mabait at mapagpatawad sa lahat ng bagay na binibining Chin. Sumabog ang pananaw ko ngayon. Hindi ko inakala si Chin Weiwei pala ay malambing at mabait ang persona ng sosyal na mayamang dalaga ay gawa-gawa lang. Pag-agaw ng gamit ng iba at ganito pa ang lakas ng loob. Walang kahihiyan hanggang buto. Masamang bata ka, sino nagturo sa iyo magsalita ng ganyan? Nasaan ang tao? Dalhin siya palayo. Ano ang pagmamadali? Hindi pa tapos ang palabas. Hindi maayos na pagpapalaki sa anak ay kasalanan ng ama. Kung bakit nasabi ni Chin Weiwei ang mga ito. Tay, hindi ba sa iyo natutunan? Oo, si tatay rin ay nagpapanggap para makuha ang proyekto. Kapag naaprobahan na ang proyekto, ang dapat na sa iyo ay mapapasa iyo.
Lahat sa pamilya Qin ay sa iyo ang kasunduan, sa kasal sa pamilya Shen ay sa iyo rin. Kaya pala gamit ang sariling anak para magpanggap. Hindi ko inakala na sinamantala ng pamilya Ken ang sarili nilang anak para sa truck. Napakasama nito. Presidente Chin. Magkaiba ang aming landas, hindi kami magkakasundo. Mukhang ang aming pagtutulungan ay maaari nang matapos dito. Presidente Yuan. Ji Yuan. Jiken, sandali lang. Tatay, Huwag mo akong tatayang tatay. Wala sa angkan namin sa Chin. Ang gumong na tulad mo. Malaking halaga ng pamumuhunan. Nasira mo lang ng ganito. Ako talaga. Kasalanan ko talaga ito. Tulong! May tao ba dyan? Shinran. Akala mo sa ganito mapapalitan mo na ako. Panaginip mo iyan. Palitan ka. Wala akong interes. Ako ay nagnanais na gawin kang isang daga sa imburnal. Marami pang panahon. Di pa sigurado kung sino mananalo. Hinintay mo ako. Kaya inaasahan ko. Lagi kang may ganitong kumpiyansa? Ang magiging nobyo mo sa hinaharap ay si Kinran. Kung maglakas loob ka na makipag-ugnayan kay Qin Weiwei, na iyon babaliin ko ang binti mo. Inay, si Chinran na ito ay isa lamang babaeng galing sa ibang lugar. Walang alam na kahit ano, paano siya magiging asawa ko. Kung pakakasalan ko siya, iyon ang magiging pinakamalaking katatawanan sa Jiangcheng. Kung pagkakasalan mo si Qin Weiwei, iyon ang tunay na katawa-tawa. Itong si Chinran, sa tingin ko, ay maganda naman, matalino, at marunong may paraan, at estratehiya, kayang gumanti sa pinakamalalang sitwasyon, kayang talunin ang pagkatalo. Ito ang tunay na anyo ng isang anak ng may kayang pamilya. Ikaw, pangit, panlasa mo, pati pag-iisip mo. Pupuntahan ko ngayon para ayusin ang petsa ng iyong kasunduan sa pamilya Chin. Halika. Inay, Kumusta ka? Magandang binibini. Sa nakaraang buhay si Chinran ay nang ganitong uri ng maraming bagay ang pinatay. Kung mahuli kitang muli na nananakit ng babae, sa susunod, walang duda na wawasakin ko ang iyong lahi. Umalis ka. Masamang nilalang. Lumuhod ka. tatay. Tumahimik ka at lumuhod ka rin. Dalawang masamang bata. Pumunta ka. Kunin mo ang aking latigo. Sige. Sige. Ngayon ako, kailangang magbigay ng mabuting aral sa inyong dalawa. Isang malaking pamumuhunan bigla na lang nawala. Papatayin ko kayong dalawa. Mahal, kung gusto mong manakit ako na lang. Ako ang hindi nakapag-aral ng mabuti sa mga bata. Si Weiwei, isang babae. Paano niya matitiis ang paghampas mo? Tatay, ang ating pamilya ay maayos nun. Nang dumating si Chinran, pagkatapos niya dumating sa pamilya, nagkagulo ang buong bahay. Nagkagulo ng gusto. Lahat ay sumasama. Tatay, babae lang siya. Mas mabuti pa ipaalis na lang siya pabalik sa kanyang probinsya. Oo, mahal. Nabigo na ang pamumuhunan. Sa tingin ko, hayaan mo na siyang bumalik sa probinsya. Si Weiwei aming pinalaki. Mahigit 20 taon. Chinran. Ang kanyang ugali hindi mapapalaki ng tapat. Weiwei. Shuzhou.
Bumangon kayo agad. Kagabi, gumulo kayo magdamag. Pumunta na kayo sa kwarto, magpahinga. Layas-layas. Bumalik kayo sa kwarto ninyo. Alam na, tatay. Sabihin mo, Prominsyana. Narinig mo ba? Ikaw. Malapit nang mula sa bahay na ito. Maitataboy na. Ganoon ba? Bakit sa palagay ko? Hindi tiyak. Ginoo at Ginang. Ginang Shenha, sabi mo darating ka na. Di man lang sinabi ng maaga para nasalubong kita sana. Presidente Chin, Ginang Chin po. Munta ako rito para pag-usapan ang petsa ng kasunduan at mga detalye. Ito munting pagpapakita ng pagmamalasakit. Narinig mo na, Chinran. Ang bagay na para kanino man ay mapapasa kanya pa rin. Kahit paagnasan ay hindi maaagaw. Sige, tatawagin ko na si Weiwei pababa. Bakit mo tatawagan si Chin Weiwei? Ang taong aming naisingan ng kamay ng pamilya Shen ay ang pamilya Qin Ang, tunay na panganay na dalaga Chin Ran. Chin Ran. Pero kakauwi lang niya mula sa ibang lugar. Itong bata, napakaganda naman. Matalino, matapang, determinado. Ang kagandahan niya, ang pinakamababang katangian niya, siya lang ang karapat-dapat maging manugang ng pamilyang Shen. Ngunit Ginang Chin, kawili-wili naman kayo. Una kong nakita ang isang taong hindi nagtatangi sa sariling tunay na anak na babae kundi kumampi sa isang huwad. May taong hindi nagtatangi sa sariling tunay na anak na babae para kumiling sa isang peke. Naaawa rin ako kay Ranran. Natatakot lang ako, baka kulang siya sa kaalaman sa mga alituntunin. Mas marunong siyang sumunod sa mga alituntunin kaysa kay Chin Weiwei na sobrang pinalaki. Napakaganda po ng pananaw ninyo, Ginang Chin. Si Chin Weiwei ang nagpawala sa inyo ng malaking halaga ng pamumuhunan. Kayong lahat ay nananatiling kalmado pa rin. Talagang karapat-dapat tularan. Bagamat tanga ka. Ngunit may isang bagay. Ang iyong nasabi ng tama, ang pag-aari ng sinuman ay sa kanya pa rin. Hindi mo ito maaagaw kailanman. Matalino at marunong. Matapang at determinado. Paano magagawa ng probinsyana? Sige, gusto kong makita kung ano ang tunay mong kakayahan, Chinran. Hindi kita papayagang maayos ang lahat. Okay na, wag ka nang umiyak. Wag ka nang umiyak. Hindi ko pa kakasalan yan. Ang pinakagusto kong tao. Ikaw iyon. Pupuntahan ko si nanay ngayon para sabihin. Hihingi ako ng paurong sa kasal kay Chinran. Wag. Gusto ko ikaw na ang humingi ng paurong sa kasal. Wag ngayon sa kasal, kundi sa kasunduan. Iurong ang kasal sa publiko. Inihiya niya ako ng todo. Gusto ko rin siyang gawing katawa-tawa. Kuya Shengxing, tutulungan mo ako. Di ba? Siyempre, kung inapi ka niya, inapi rin ako niyon. Sa kasunduan, papanagutin ko siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Alam ko na pinakamabait sa akin si Kuya Shengxing. Itong bagay na to, paano mas mapait pa sa halamang gamot na ininom ko kay Batang Longyi? Ang mga tao rito, paano nagustuhan itong inumin? Hindi ko rin alam.
Kumusta na kaya si Nalongi at mga kapatid? Nawala ng biglaan. Tiyak na baliw na sila sa paghahanap. Zheng Guo, hindi ko hiningi sa iyo ng anumang katayuan. Nagpagal ako ng husto sa pamilya Qin sa loob ng 22 taon kaya kong tiisin lahat iyon. Ngunit ang anak nating babae ay hindi dapat dumanas ng paghihirap na tulad ng sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng ari-arian ng pamilya Qin ay mapupunta kay Weiwei. Bakit kailangang ibigay ang kasal sa pamilya Shen kay Qin Ran? Hinaan mo naman ang boses mo. Sinabi ko na lahat sa pamilya Qin ay mapupunta sa inyong mag-ina. Tungkol naman sa kasal na ito, hindi pa ito tapos. Sa kasalang ipagdiriwang sa ilang araw, hayaan nating magkamali si Qin Ran. Si Lolo Shen magkakaroon ng sama ng loob sa kanya. Kung matutuloy man ang kasal na ito, ang magpapasya sa huli ay kailangan ding makinig kay Lolo Qin. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ang pamilyang ito ay talagang kawili-wili. Ang mag-inang ito, isang umiiyak sa kandungan ni Qin Zhengguo, isang umiiyak sa kandungan ni Yan Ying ay talagang nakakatawa. Ako at si Kuya Shensheng ay magkasama mula pagkabata. Ngayon, ipaghiwalay kami ay para bang ginaguhit ang puso ko. Ang nanay, tatay at kuya ibinigay na sa iba, ayos lang. Ngayon, pati ang taong pinakamahal ko, kailangan pang ibigay sa iba? Ano saysay ng buhay ko? Mabuti pang mamatay na lang ako, aray. Gusto mong mamatay? Tatawagan ko na ngayon ang krematoryo. Ranran malungkot na si Weiwei huwag ka nang magdagdag ng gulo. Bumaba ka. May sasabihin ako sa'yo. Ito ang nasa pangalan ko. Lahat ng ari-ari ang di na ililipat. Yamang may kasunduan ka na sa kasal sa pamilya Shen. Ang mga ito, ibibigay na kay Weiwei bilang dowry. Wala ka sigurong tutol, di ba? May tutol ako. Ikaw na mismo ang kumuha sa kasunduan. Sa kasal ni Weiwei. Ano pa ang tutol mo? Qin Ran, huwag kang masyadong sakim. Kung hindi ako maaaring magkaroon ng tutol, bakit mo ba ako tinatanong? Wala ba kayong magawa? Ito ay gumawa ng masama. Nais pa rin mag-iwan ng magandang reputasyon para sa sarili. Kung gayon kuya, tunay na maluwag nga ang puso mo. Sana balang araw, kung may kumuha ng iyong pag-aari, kaya mo rin maging ganito kalawak ang pag-unawa. Qin Ran, ano ibig sabihin nito? May nalalaman na siya. Imposible. Sa loob ng maraming taon, sina Yan Ying at Qin Shuzhou walang nakitang problema. Kakabalik lang ni Qin Ran. Paano niya matutuklasan ang babaeng ito? Kailangan makaisip ng paraan para mapalaya sa pamilya Qin. Kung hindi, mananatili siyang panganib. Ate nangyari sa piging ng pagkilala. Kasalanan ko paumanhin. Kung may galit ka, isambulat mo sa akin. Huwag mo nang sisihin sina nanay at tatay at si kuya. Alam kong nasaktan ka. Murahin mo ako o bugbugin man. Kaya kong tiisin. Maingay. Ano ang ginagawa mo? Tinutupad ko ang kanyang hiling. Qin Weiwei, hindi ba't ikaw ang nagsabi na sampalin kita? Kung para gumaan kahit papaano ang pakiramdam mo. Huwag ka nang magreklamo kay tatay, sabi ni nanay at ni kuya. Handa akong tiisin ito. Kung gayon, maghanda kang mabuti. Weiwei, bumangon ka na. Masakit ba? Qin Ran, wala kang respeto sa batas. Humingi na ng tawad si Weiwei sa'yo. Bakit mo pa rin siya sinaktan? Qin Ran, baliw ka talaga. Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Weiwei. Weiwei, okay lang. Nandito si nanay at kuya. Hindi ka naman pababayaan. Katangahan ito. Babae, ilang araw na lang ang kayabangan mo. Pagkatapos ng kasunduan, maghanda kang umalis ng tuluyan. Kawalpo. Kamahalan.
Sabi? Kamahalan. Ayon sa hula ng pambansang tagapayo, ang general ay dapat nasa direksyon ng Jiangcheng. Magtungo ka agad upang hanapin ang general. Walang anumang pagkaantala. Gagawin. Ate, ang piging ng pamilya Shen na ito, inanyayahan ang lahat ng kilalang tao sa mataas na lipunan. Kung aalis ka ng maayos ngayon, huli na ang lahat. Para hindi ka maging katatawanan mamaya. Vivi, ito ba'y naninirang puri sa inyong bahay? Ayaw umalis na dayuhang babae. Ang uwak ay nananatiling uwak. Akala mo pag nagpalit ka ng balat, ay makakalipad ka na at maging phoenix. Kaingay. Bakit saan man ako pumunta? Laging may pulgas na tulad ninyo. Patay na uwak. Sinong pulgas sinasabi mo? Natural lamang. Kayong lahat ang tinutukoy. Huwag mong isiping dahil ikakasal ka kay Shensheng, hindi kita kayang saktan. Bibi? Saan ba talaga siya galing? Bakit siya napakalakas? Saan siya galing? Nasa probinsya lang nag-alaga ng baboy ng ilang taon. May kaunting lakas lang siya. Sinabi ko nang basain siya. Anong ginagawa mo dyan? Ako, hindi ako maglakas loob. Ikaw na lang ang pumunta. Masyado siyang nakakatakot. Walang silbi. Walang silbi! Kung may tapang ka, ikaw ang pumunta. Bakit kami palaging inuutusan? Tara na. Kung si Chinran ay lilitaw na puno ng dumi sa harap ni Lolo Shen, titigil na siya. Magiging Mrs. Shen ka sa susunod na buhay mo. Naghahanap ka na naman ng kamatayan. Ate. Bakit ganoon kabigla si Chin Weiwei? Lolo Shen paumanhin. Pupunasan ko na po ito para maging malinis. Padalos-dalos. Nasaan ang kahit kaunting itsura ng isang dalagang may magandang pag-uugali? Lumabas ka. Mula ngayon, bawal ka nang lumabas sa mga handaan sa publiko. Umalis ka. Lolo Shen, paumanhin at natakot kayo. Pag-uwi ko, disiplinahin ko siya. Dapat disiplinahin ang anak mo. Sige, didisiplinahin ko siya. Umalis ka na. Ngayon. Ang nagkasala sa sarili ay hindi mabubuhay. Nagsisimula pa lamang ang piging. Chinran, huwag magmalaki. Pa, may masama. May nangyari. Tayo ay maghanda. Ang larawang ibinigay kay Lolo Shen ay nawawala. Magandang palabas. Magsisimula na. Chinran, mamamatay ka. Ganon ba? Kung gayon ay maghihintay ako at panonoorin. Paano ito nawawala? Yan ay kay Lolo Shen ang pinakapaboritong likha. Babaeng general na si Feng Ran, nag-iisang nalalabing likha. Napakahalaga nito. Huwag nang mag-atubili. Hanaping mabuti. Siya iyon. Si Chinran ang nagnakaw ng larawang iyon. Alam mo ba, si Vivi naghahanda. Gusto ni Lolo Shen ang larawang ito kay daming pagsisikap na inilaan. Alam mo ba ang tunay na likha ni General Feng Ran gaano kahirap hanapin? Nainggit ka lang kay Vivi? Natatakot kang dahil gusto ng pamilya Shen kay Vivi ay kukunin nila ang kasunduan sa kasal na para sa iyo. Kaya ginawa mo ang nakawang bagay na ito. Talagang hindi maipaliwanag ito. Taga-ibang lugar paano malalaman halaga ng larawang ito? Isang taong halos hindi nakapag-aral paano malalaman ang tunay na halaga ni General Feng Ran. Kung ang pamilya Shen ay talagang pakakasalan ang ganitong babae, saka talagang nakakahiya iyon. Ate, alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi mo naman dapat nakawin ang regalo kung ibinigay kay Lolo Shen. Kinran, saan mo itinago ang larawan? Run kami ang may kasalanan sa iyo. Pero ngayong araw na ito sa napakahalagang okasyong ito, huwag ka nang magmalabis, hayaan mo nang magkagulo. Paano ninyo natitiyak na ako ang nagnakaw ng larawang ito? Kung hindi ikaw, sino pa? Ang walang katulad na mamahaling gamit na ito, tanging ang tulad mo walang alam, kaya walang takot na tao ang gagalaw nito. Nahanap na.
Nahanap na. Ito ang aking natagpuan sa basurahan mga piraso ng papel. Chinoo, tingnan ninyo. Diyos ko, sinira niya ang mahalagang likha ni General Feng Ran. Nababaliw na talaga siya. Ang inggit ni Chinran, napakalakas talaga, ito ay walang katumbas na halaga na kayamanan. Paano niya ito nagawa? Nakakatakot ang kawalan ng edukasyon. Alam ba niya kung ano ang ginawa niya? Kinran, kung alam ko lang nagagawa ka ng kalokohan, noong una pa, hindi ka na sana namin hinanap at binalik. Bakit ka ba ipinanganak ko na isang bagay na walang pagpapahalaga? Inay, pinapakasal mo ako sa ganitong babae. Hindi ba ako pagtatawanan ng lahat? Kung ako ang tatanungin, hindi ako magpapakasal sa walang pinag-aralan na probinsyano, ano silbi ng pagiging maganda? Walang utak, hindi tanggap. Ano pa man ang sabihin, si Chin Weiwei ay inalagaan ng maigi sa loob ng 20 taon na mayamang dalaga. Probinsyano siya paano makakapantay. Chinran, ngayon parang gumawa siya ng napakalaking pagkakamali. Lolo, wala akong pakialam. Gusto kong pawalang bisa ang kasal ko kay Chinran. Kapag pinawalang bisa ang kasal sa hinaharap, wala nang anak mayaman sa Jiangcheng ang magkakagusto sa kanya. Chin Ran, sinira mo ang sulat kamay ni General Feng Ran. Bakit hindi ka magmadaling lumuhod at humingi ng tawad kay Lolo Shen? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Magmadali kang humingi ng tawad. Magaling talaga ang kolektibong pagpatay. Kaya tingnan natin kung sino talaga ang mananalo sa huli. Oo, ako ang sumira sa larawang ito. Hindi niya winasak ang larawan. Bakit pa niya inamin? Pero ngayon, kahit hindi niya aminin, wala siyang magagawa. Nawasak ang CCTV footage. Nakita ang bakas ng daliri sa mga papel. Buti na tauhan siya. Patay ka. Siya ang may gawa. Winasak ang mamahaling larawan. Paano niya nagawa? Paano siya naging ganap na matapang? Probinsyana kasi. Siya ang may gawa. Mamamatay man ako, hindi ko pakakasalan to. Mabuti nga, ni hindi ko gusto ang ganitong lalaki. Ikaw! Chinran, bakit mo winasak ang larawang ito? Dahil, peke ito. Ang dalagang anak ng pamilya Chin, paano maaring magbigay ng huwad na kopya? Ang larawang iyon ay binayaran ko ng 50 milyon sa isang subastang pandagat ang aking binili. Ate, para akusahan ako nagsasalita ka talaga ng walang pili-pili. Si Weiwei ay nag-aral bilang espesyalista sa artifact. Profesional siya sa industriya. Ako naman kasama si tatay, naglakbay sa iba't ibang lugar, nangongolekta ng mga antigo at nakikilala ang tunay sa huwad. Kung gumagawa ka ng kasinungalingan, man lang humanap ka ng kapani-paniwalang dahilan. Tama, Lolo. Ang larawang ito ay binili namin ni Weiwei ng magkasama. Hindi maaring peke ito. Ganon ba? Gumastos ng 50 milyon para sa isang huwad na bagay? Ang mga taon mong pag-aaral ay talagang nasayang lang. Pero syempre, kahit baso ng alak ay di mo mahawakan ng maayos, ang paggawa ng ganitong kalokohan ay hindi katakataka. Ikaw at ikaw rin. Mula bata, kasama ang tatay sa pagkolekta ng artifact. Pero di makilala ang huwad na kopya? Bulag ang mata't puso. Tungkol naman sa'yo, purong tanga. Wala akong ibabanggit. Chinran. Sige. Yamang sinasabi mong peke ang larawang iyon. Kailangan ng ebidensya. Akala mo ba dahil sa pagsasalita ng walang basihan? Maniniwala na sa iyo ang lahat? Ang ebidensya ay nasa akin ang tunay na larawan. Nangangarap ka ng gising. Ang nag-iisang piyesang iyon ay mismong winasak ni Chin Shujo. Ano? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo sa mesa. Lolo Shen, buong buhay ninyong pinag-aralan ng mga lumang larawan. Naniniwala akong sa isang sulyap pa lamang malalaman ninyo kung tunay o peke. Sige nga. Gusto ko sanang makita kung paano mo ito pagtatakpan. Chinran, kumuha ka ng pekeng larawan para lokohin si Lolo. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Tunay. Tunay ang larawang ito. Hindi pa ako nakakita ng guhit na napakahusay ang pagkakapreserba.
Ang matanda, nag-aral ng mga likha ni General Feng Ran. Iisa lamang ito ang pinakawalang kabali-baliado. Tunay ang larawang ito. Kung gayon tunay ang nasa kamay ni Chinran. Kung gayon, ang kay Chin Weiwei ay peke. Naku talaga namang nangahas magpakalat ng peking larawan para linlangin si Lolo Shentong si Chin Weiwei. Ang lakas talaga ng loob. Weiwei, ano ba ang nangyari? Impossible. Imposible tunay na obra nitong larawan. Talaga, Ano ba talaga ang nangyari? talaga namang... Ako na magsasabi para sa'yo. Hindi ka ba nagtataka? Ang tunay na obra ng larawang ito. Talaga namang sinira ninyong dalawa? Bakit kaya ito narito? Ako, Chin Weiwei. Ang laki talaga ng iyong kapal ng mukha. Upang ako'y pagbintangan. Hindi ka nagatubiling sirain ang napakahalagang artifact na ito. Kung hindi dahil sa kuya, nagkaroon ng konsensya at agarang na ituwid ang lahat. Ang larawang ito talaga sanang nasira na ni Qin Weiwei. Chin Weiwei, ano talaga ang nangyari? Chin Shuzhou na kuhang tumanggap ng suhol mula kay Chin Ran. Pagkat ako at siya ang tunay na magkadugo. At ikaw ay isang dayuhan lamang sa angkan ng Qin. Chin Shuzhou, traitor ka sa akin? Sige, huwag kang maghangad na maging maayos ang lahat. Hindi po, Ama. Hindi ko balak sirain ang larawang ito. Kuya siya ang nagsabi. Sirain ang larawang ito, isisi kay Kinran. Wala akong kinalaman dito. Tatay, walang utang na loob? Lumuhod ka. Tatay, hindi ko ginawa yun. Si Chin Weiwei ang humiling sa akin na sirain. Ang kasunduan ni Chin Ran siya, Kuya, paano mo nasabi iyan tungkol sa akin? Malinaw na ikaw ang nagsabi. Natatakot kang bumalik si Kinran at agawin ang iyong shares. Gusto mong samantalahin ito para mapaalis siya. Ikaw. Tama na. Kahihiyan. Lumuhod kayong lahat. Bibigyan ko kayo ng mabuting aral sa inyong dalawa. Mga gago. Sa pang-araw-araw, ako ang masyadong nagpaparaya sa inyo. Kaya kayo ay naging walang pakundangan. Asawa maraming tao dito. Ang anak. Tatay, madaling gamitin ito. Ikaw. Ngayon, wag akong pakiusapan ng sinuman. Kayong dalawang gago. Kahit magkagulo kayo araw-araw. Ngayon ay naghahasik kayo ng kaguluhan sa harap ni Ginoong Shen. Ngayon talagang papatayin ko kayong dalawa. Umalis ka sa harap ko, inalumuhod. Lumuhod, tatay. Tatay, wag. Wag mong saktan ng aking ama. At ikaw. Papa, nagkamali ako. Huwag mo akong paluin. Nanay, Nanay, pakiusap pagsabihan mo si Papa. hindi mo ba sinabi na ako ang paborito mong anak? Kailangan mo akong protektahan habang buhay, Nanay. Lumuhod ka na maayos. Qin Weiwei, ang isang piyesang winasak ninyo ay tunay na orihinal? Nakakalungkot. Hindi mo inakala na ako mismo ang General Feng Ran ng dinastiyang Jin. Ang kasalanang sarili mong ginawa ay siya mong marapat na danasin? Kung may susunod pa, lumayas ka sa pamilya, Qin. Sige na. Huwag na umiyak. Putang ina mong babae. Gaganti ako sa'yo at magbabayad ka. Chin Ran. Dinurog ko ng iyong orihinal na likha. Saan mo nakuha ang hawak mong larawan? Akala ko yung pinagsamahan ninyong magkapatid ay napakalalim. Hindi ko inakalang isang larawan lang.
Ang dahilan ng away nyo? Gusto mong mamatay. Ako? Walang kwenta. Sa susunod, bumalik ka kapag mahusay ka na. Jinran, akala mo, gamit ka lang ng maliit na paninirang puri? Makakapaghasik ka na ng alitan sa pagitan ko at ni Kuya? Mula pagkabata ko ang pinakapaborito sa pamilya Chin na dalagang anak. Kahit anong pagkakamali ang gawin ko. Si kuya at nanay, walang kondisyong magpapatawad sa akin. Kahit makikikapit ka pa sa bahay na to, ano naman? Habang buhay mo itong hindi makakamit ang ganitong pabor. Bakit ganito katigas ang ulo ng babaeng ito? At saka, kahit kilalanin ka ng pamilya Shen bilang manugang na babae, walang saysay iyon. Dahil sa huli, nasa puso lang ni Kuya Shenshing ako. Sabi mo, probinsyana ka lang. Bakit kailangang sumiksik sa mundo namin? Walang nagmamahal sa'yo rito. Pinakawalang kwentang tao ka. Hindi mo ba alam? Ang mahina. Ang humihingi ng pagmamahal. Habang ako, kayang durugin ang buto mo gamit lang ng kamay. Ano ito? Ito. Pero ito ay Grand Jin Dynasty Cultural Relic Auction Exhibition. Sinabi ni Kuya Shenshing. Kukunin niya sa auction ang pinakamahal na jade pendant para ibigay sa akin. Sa huli, ako lang ang nasa puso niyang nobya. Itong jade pendant, huwag mong galawin. Probinsyana, pinapanggap mo pa, ngayon naman nagmamadali ka. Weiwei, Ran. Ang mga nakaraan, hayaan na natin. Mula ngayon, magkasundo na kayong dalawa? Naiintindihan niyo ba? Ako at ang tatay niyo ay walang pinipiling pagtrato sa inyo sa hinaharap. Magkapatid na kayong dalawa. Magkakapamilya tayo, kailangan mag-intindihan. Huwag na kayong mag-away. Nakakahiya sa iba? Walang pinipiling pagtrato. Sige. Kung walang pinipili ang pagtrato, ibigay niyo sa akin ang ginastos niyo kay Qin Weiwei. Sa mga nakaraang taon, tinataya ko. Sa mga nakaraang taon ang ginastos niyo sa kanya ay hindi bababa sa 50 milyon. Paano ibibigay? Ran, bakit ang dami mong kailangang pera? Nanay, sa totoo lang, gusto ko ng isang jade pendant. Gusto rin ni ate. Pero yung jade pendant na yun hindi ko binili ng sariling pera. Si Kuya Shenshing ang gustong bumili para sa akin, kaya wala akong magawa. Shinran, bakit mo gustong-gusto ang agawin ng gamit ng iba? Wala akong ganitong ugali ni Qin Weiwei na hilig mang-agaw ng mga bagay ng iba masamang bisyo. Matapos mang-agaw ng mga magulang ng iba, naghangad pa ring agawin ng nobyo. Haze, nakakapagtaka rin talaga. Sabihin mo nga, Weiwei itong nahilig mang-agaw ng mga bagay ng iba masamang bisyo. Sa wakas, kanino man sa inyong dalawa nagmana? Parehong hindi naman kamukha. Hindi ba? Aling Zhang. Tingnan mo nga. Talagang pinalaki ni Aling Zhang. Kahit itong ugaling pabigla-bigla. Magkatulad na magkatulad. Ate, kung talagang gusto mo ang mga bagay na ito, lahat ng ito, ibibigay ko na lang sa iyo. At
At saka taon-taon ng mga alahas na binibili para sa akin ni Mama, napakarami pa. Nasa kahon ng alahas, hindi ko maisusuot lahat. Kunin mo na lahat kung gusto mo. Bakit mo pinahihirapan si Aling Zhang? Tama si Weiwei. Hindi naman ayaw magbigay ng pera sa'yo ni Ranran. Pangunahin dahil hindi mo rin naiintindihan ng mga ito. Walang silbi kahit bilhin. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ranran, may 3 milyon sa card na ito. Hawakan mo muna. Dahil ito ay, huwag ka na rin magsalita. Kain na tayo. Ranran, itong kwintas na hiyas, iniwan ng Reynang ina sa lingkod. Ipinagkakaloob ko sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang prinsesa at tagapagmana ng trono. Ayaw kong maging prinsesa ng tagapagmana. Gusto kong maging babaeng general, maging iyong kanang kamay. Ipagtanggol ang tahanan at bayan mo, lupigin ang mundo. Alisin ang kawalang katarungan sa mundo. Chinran, 3 milyon lang para mapalampas ka. Mura ka talaga. Ang taunang gastos ko, higit sa 3 milyon. Kayo'y nabubuhay sa karangyaan-marangyaang kasuotan at pagkain. Ngunit hindi kayang tanggapin ng isang Chinran. Si Mama at Papa ay bukas palad sa akin. Chinran, hindi. Dahil hindi ka binibigyan ng pera ni tatay at ni nanay. Bakit mo ako pinagbubuntunan ng galit mo? Hindi kailanman perang hinahanap ko. Ang gusto ko ay masaksihan. Ang pagbagsak mo mula sa alapaap, patungo sa putik. Ito ang paraan upang mapagpahinga ang kaluluwa ni Chinran. At upang ang masasama ay magtamo ng nararapat na parusa. Panaginip lang yan. Ikaw? Isang babaeng walang-wala? Paano mo naisip na mapagtatagumpayan mo ako? Dapat kang magpasalamat na may batas sa panahong ito. Kung hindi, ang damo sa puntod mo ay 3 metro na ang taas noon pa man. Kamahalan, natuloy ang exhibit at auction. Kung hindi natin makita ang general, ano ang gagawin natin? Sapagkat ang panahon natin dito ay kaunti na lamang. Kapag nauubos na ang insenso, oras na para bumalik sa korteng. Kung hindi pa rin magpapakita ang general, siya ay darating. Hindi mabubuhay ang dakilang Jin nang wala siya. Ako ay hindi rin magiging... Ang mutyang ito mula sa dakilang dinastiyang Jin personal na gamit ni General Feng Ran. Ayon sa alamat, ang mutyang ito ay sumagip kay General Feng Ran kaya nasira ito. May alamat na nagsasabi na ang mutyang ito ay patunay ng pag-ibig ni General Feng Ran at ng prinsipe ng kaharian. Chinran, nangas ka talagang pumunta dito. Chinran, hindi mo naman siguro hinahanap ako ah. Aray, sabi ko na ayaw kita. Di tanggap sa pamilyang Chin, gusto mo na lang umasa sa pamilyang Shen namin. Payo ko sa'yo, huwag ka nang mangarap ng gising. Nakita mo ba iyon? Anong tinitingnan mo? Ang nakikita mo sa salamin? Nakakadiri. Nasusuklam ako. Sa iyo. Gumaling na ang kamay. Ikaw yung galing sa probinsya. Babae. Ayaw. Sa tingin ko, sa buong Jiangcheng sinong lalaki ang maglakas loob na pakasalan ka. Katulad mong babae, karapat dapat lang pakasalan ng mahirap na walang kwentang tao. Itong kwintas na Jade.
Gusto ko, Weiwei, tinging babaeng katulad mo ang karapat-dapat sa pinakamagandang jade sa buong mundo. Hindi tulad ng iba. Kahit isang daliri mo ay hindi nila maabot. Kuya Shengsing, alam kong pinakamabait ka sa akin. Ngunit itong binibini, ngayon lang nauna nang nagpareserba. Kuya Shenxing, Isang prom day karapat dapat bang makipag-agawan sa akin? Magkano ang inialok niya? Dodoblehin ko. Ang swerte naman ng babaeng ito. Ang laming ng boyfriend niya sa kanya. Nainggit ako. Saan ako dapat sumamba para magkaroon ng ganitong mayamang nobyo? Chinweiwei, ang pera ng aking nobyo. Maginhawa bang gamitin? Ano? Hindi pala siya ang boyfriend niya. Ninakaw ang ibang nobyo tapos nagyayabang pa. Wala talagang hiya ang taong ito. nakakadiri ang magkaparehong ito. Manahimik ka. Kung sasabihin mo pa, pupunitin ko ang bibig mo. Ano? Kaya mo? Takot ka lang mapag-usapan? Kung magaling ka, punitin mo ako. Nakakahiya naman. Qin Weiwei ngayon ay parang asong babae. Si Qingran naman, hindi katulad ng sinabi ni Qin Weiwei. Magbayad at umalis na. Chinran, lalaki mo. Gustong-gusto akong gastusan. Ano ngayon? Akin na ang mutiang ito. Anong ginagawa mo? Dali kunin mo ang mutya para sa akin. Paumanhin, binibini, may nag-alok na ng 2,000 para bilhin itong mutya. 2,000. Oo. Kinoong bumili ng mutya. Ipinagkaloob ang mutyang ito kay Binibining Chinran. Binibining Chinran, ang may-ari nitong mutya ngayon ay ikaw na. Sinabi ng Ginoo, ang magandang mutya ay para sa magandang dilag. Dapat mapasa orihinal na may-ari. Magandang mutya para sa magandang dilag. Nababaliw na ba kayo? Sino gagastos para sa mamahaling mutya at ipagkaloob sa kanya? Nasaan na siya ngayon? Sumama ka. Gusto kong makita. Sino ba to? General po. Tumayo po, punong Komandante Wu. Hindi na kailangan magbigay galang dito. General, nahahanap ka rin po namin. Ah, ikaw pala, Chinran. Sabi ko na. Bakit ang tapang mo? Yun pala, nakakapit ka sa labas. Mayamang matandang lalaki. Patay ka. Ang babaeng ito, nagtangkang magtaksil sa akin. Hindi ko siya patatawarin. Luhod ka. Bakit ako luluhod? Bakit? May mukha ka pang magtanong. Ang mga bagay na ginawa mo. Hindi mo ba alam? Sa liwanag ng araw, nang hayagan nakipagkalantari sa matanda. Ang mukha ng pamilya Shen, saan mo ilalagay? Nangahas kang gumawa ng patago sa amin, sa labas gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na gawain. Ate, kahit na wala kang pera, hindi mo dapat sa labas nang basta-basta kumuha lang ng isang matandang lalaki. Paano sasabihin ni Mama at Papa? Maituturing din kay Jiang Cheng prominenteng tao. Anong ginagawa mo? Si Mama at Papa sa hinaharap. Paano sila lalabas? Chinran, wala ka talagang hiya. Tito at tita, kaming pamilya Shen talagang hindi matitiis ang ganitong babaeng may sira na moral. Nakipag-usap na ako sa pamilya. Hiwalay ako sa kasunduan sa kasal kay Chinran.
Pakakasalan ko si Weiwei. Si Qin Weiwei at nobyo ko, sa liwanag ng araw, magkahawak kamay nagmamahalan. Sila ay magkasintahan mula pagkabata. Walang pagdududa sa isa't isa. Samantalang ako, ay tumulong lang sa iba. Ay itinuturing na may sira na moral. Walang hiya. Kaya sa pamilyang ito ang hindi minamahal, ano man ang gawin ay mali. Ang pagmamahalang orihinal na kasalanan? Chinran, bakit ka pa nagdadahilan dito? Mukha ng pamilyang Chin lubusan mong ikinahiya. Ako'y ikinahihiya? Mabuti. Maalis na ako ngayon din. Sa akala mo ba sa ganito matatakot na kami? Sarili mong pagkakamali. Ganito ba ang iyong pag-amin? Tao. Pumunta ka at itapon ang kanyang bagahe. Ako, Yanying, mula ngayon, ay ituturing na hindi kailanman nagkaroon ng anak na babae na tulad mo. Mula ngayon, pamilyang Chin, si Weiwei lamang ang tunay na anak na babae. Ginang Chin, sana hindi ka kailanman magsisisi. Sa buhay ko, ang pinagsisisihan ko ay ang pagluwal sa iyo. Ginoo at Ginang, may dumating mula sa pamilya Long. Ano? Pamilya Long. Ang daang taong nakatagong pamilya. Pamilya Long, pinakamayaman sa mundo. Anong ginagawa ng mga Long dito? Ito ay mga taong gustong makita, pero hindi nakikita kailanman mga mahalaga. Ranran, bumalik ka sa kwarto at manatili roon. Huwag kang magpakahiya. Dali, pumunta ka na. Nitong mga nakaraang taon, si Lolo ay madalas dumalaw sa pamilya Long ngunit palaging itinataboy sa pintuan. Ngayon bumisita sila sa pamilya Chin. Samantalahin ko ito magpakita ng magandang asal. Dali, sumama ka sa akin upang sumalubong. Narinig mo ba ako? Dali, umalis ka na at bumalik sa iyong kwarto upang hindi na madumihan mamaya ang paningin ng mahalagang tao. Ito ba ang marangal ng mayamang pamilya? Lakas ng presensya niya. Ang gwapo niya. Nang makita ko siya, bakit may kagustuhan akong lumuhod? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng prinsipe ng pamilya Long. Ikinagagalak kong makilala ka. Hindi ko alam bakit pumunta si Ginoong Long sa pamilya Qin ngayon. May kailangan ba? Pakikipagnegosyo ba o... Alay ng kasalan? Paghingi ng kamay. Nanay, narinig mo ba? Hinihingi ako ng tagapagmana ng Long. Tiyak nakita niya mga larawang ipinost ko online at mga video na. Kaya magiging manugang na babae ako ng pamilya Long. Pinakamayamang pamilya sa mundo, mayamang may bahay. Weiwei. Hindi mo ba sinabing pakakasalan mo ako? Ikaw. Shenshing, nagbibiro ka ba? Pamilya Long. Sino maghahangad sa pamilyang Shen sa mumurahing kayamanan? Hindi ako tanga. Ayaw ko sa tagapagmana ng pamilya Long. Para sa iyo. Hindi mo sinabi. Gusto mo ako. Gusto ko ang tao, hindi ang pera ng pamilya namin. Kuya Shenshing, kung hindi, umuwi ka na lang at tumingin sa salamin? Chinran ayaw din. Kukunin ko pa ba? Chin Weiwei. Winawasak mo ang tuloy pagkatapos tumawid, no? Maniniwala ka bang sasaktan kita? Shanxing. Kapatid kong babae ngayon, miyembro na ng pamilya Long. Kung magpapakita ka ng karahasan, isipin mo mabuti ang sarili mo. Kung kaya mong harapin ang kahihinatnan,
Sige. 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 Hindi ko inakala na ganito kayong uri ng tao. Mula ngayon ang pamilyang Shen at pamilyang Qin. Maghihiwalay na tayo. Ingat sa pag-alis. Putol na putol na. Sino may pakialam? Ginoong Long, pamamanhikan may. Patakaran sa pamamanhikan. Ito? Unang kahon isla, halaga 10 fang. Ikalawang kahon, mga antigong bagay, 100,000. Ikatlong kahon, alahas na gintot pilak, 100,000. Ikaapat na kahon, nagkakahalaga ng 100,000 gusaling pangkomersyo. Ikalimang kahon, nagkakahalaga ng 100,000, isang black gold card. 500,000. Ano sa palagay mo ang katapatan ko? Mabuti, mabuti. Sang-ayon ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong napakaganda tulad mo. Sang-ayon akong pakasalan ka. Sino ka? Ako ang hinahanap ninyo. Pinakamatandang anak na babae ng angkan ng Qin. Qin Weiwei. Humayo kayo. Hindi ba ako ang pinamamamanhikan ninyo? Ako ang panganay na babae ng angkan ng Qin. Ang hinahanap ng aming Ginoong Long ay binibining Kinran. Anong uri ka ng binibini? Okay. Pangulong Qin, sa inyong pamilya. Isang anak na babae lang ba? Oo, isa lang talaga. Nasaan si binibining Qinran? Siya. Nasa loob siya. Mamuno ka ng lakad. Tuloy po. Inay, bakit si Qinran? Siguradong nagkamali sila. Hindi pwedeng si Qinran iyon? Yung babaeng hamak na iyon. Paano makikilala ang isang napakadakilang tao? Talaga? Yung Qinran noon, nasa probinsya lang palagi. Paano niya magagawa? Makikilala ang pamilya? Long, tiyak na nagkamali sila. Tayo na. Pumasok at tingnan. Qinran, kahit na ikaw ang hinahanap nila, wawasakin ko ang kasunduang ito. Mangyaring. Ran. Palacio. Ginong Long. Ran. Sa wakas, nakita na kita. Kumusta ang pamumuhay mo dito? Aray. Ginoong Long kasama namin si Ranran. Matagal na kaming magkakilala. Makikilala kami sa marangal na tulad mo. Malaking kapalaran iyon para sa kanya. Oo. Si Ranran nagtipon ng kapalaran sa 8 henerasyon bago nakilala si Ginoong Long. Mali. Ako ang nagtipon ng kapalaran sa 8 henerasyon bago makilala si Ranran, ang pambihirang babae sa mundo. Magaling siyang probinsyana sa paggawa ng imahe. Hinalina si Ginoong Long ng ganito. Kung ganito, diretsuhin na natin ang usapan. Pag-usapan ang paghingi ng kamay. Sandali. Hindi marangal si Qinran. Nakikipag-usap sa mga lalaki, nakikipag-flirt ng walang habas, hindi malinaw at hindi marangal. Ang babaeng katulad niya, hindi karapat-dapat sa angka ng Long sa isang mayamang angka na katulad nito. Anong sinasabi mo? Ginoong Long, lahat ng ito ay aking nakita ng harapan. Si Qinran ay may kasunduan.
Sa pagpapakasal sa angkan ng Shen, nakikisalamuha pa rin sa ibang lalaki. Ang agimat na suot niya sa leeg ay regalo sa kanya ng ibang lalaki. Chinran, Ano pa ang masasabi mo? Tulisan! Ikaw! Ang lalaking binabanggit mo ay ako? Sa labas ng exhibit hall, nagkakabulahan siya sa ibang lalaki. May litrato akong patunay. Chinran, paano mo pagtatakpan ito ngayon? Ako ang nasa larawang ito. Nang ako ay nagpapahayag ng mensahe kay Ginang Kinran, halos ako ay madapa. Inalalayan ako ni Ginang Chinran kaya hindi ako nasaktan. Hindi ko inakala na ang maliit na bagay na ito ay naging ganito ang pagkalat ninyo. Mukhang si Ginang Chinran sa pamilya Chin ay hindi maayos. Vivi, anong sinasabi mo? Magmadali ka. Umuwi ka na sa iyong silid. Ako? Kayong paulit-ulit na humahad lang? Kung hindi kayo nasiyahan sa kasunduang ito, aalis na. Hindi. Ginoong Long, paano kami hindi masisiyahan? Malaking hindi pagkakaunawaan lang. Si Vivi ay wala pang muwang. Nagsasabi ng kung ano-ano. Mamaya, pag-uwi ko ay susuwayin ko siya ng husto. Wu Biao, sa pamilya Long, ang mga tao, nagsisiraan at nagsasabi ng walang katotohanan ano ang parusa. Sampal sa bibig. Ang anak mong babae ay nagsabog ng chismis laban sa akin. Tagapamahalang Chin, hindi ba dapat niyo akong bigyan ng kasiyasyang paliwanag? Ang iyong anak na babae ba mismo ang sasampal sa kanyang sarili o ang aking tauhan ang sasampal para sa iyo? Papa. Ginoong Long, si Weiwei na ito walang masamang hangarin. Siya ay... Wala rin akong masamang hangarin. Para sa mahal ko, humihingi ng paliwanag. Pinagtanggol ni Mrs. Chin ang mali. Kaysa itong bibig, ikaw na bahala sumampal. Ito. Ran, nanay ang may kasalanan. Di naturuan ng maayos si Weiwei. Patawarin mo na si Weiwei ngayon. Sige na. Sinisiguro ko sa'yo, talagang walang susunod. Nakikiusap na ako sa'yo. Qin Weiwei. Kailan ka ba sasampal sa sarili mo? Wala akong pasensya. Chinran, huwag kang magmalabis. Ganoon ba? Eh di kung gayon, ikaw na ang pumalit sa kanya. Gago ka araw-araw. Puro gulo. Dapa ka na sampalin mo, sarili mo, at humingi ng tawad. Kung hindi, lumayas ka sa pamilya Chin. Inay. Weiwei, makikiusap ka na kay Ran. Ako. Ilapag ang bigay kaya. Hayaan si Jichin na bilangin. Ang pamilya Long ay mayamang angkan na kayang tapatan ang buong bansa, pambihira ang inyong pagkilos. Ang mga araw ni Ranran sa hinaharap ay tiyak na masagana. Kunin mo agad. Sandali! Ngayon hindi na ako kabilang sa pamilya Chin. Natural na ang pamilya Kin. Ay hindi dapat tumanggap ng mga bigay kayang ito? Kayong mga ito? Ibalik ninyo ang mga bagay na ito? Ran, paano mo nasabi yan? Ang relasyon sa dugo at laman paano masasabing wala na lang basta-basta? Anak ka namin habang buhay. Mukhang si Ji Chin at Jinang Chin. Ang inyong memorya ay tila hindi maganda. Mabilis kayong nakalimot ng sinabi ninyo kanina. Akala mo ba sa ganito maiintimidahan mo kami? Ikaw ang nagkamali. Ganito ba ang pag-amin mo? Mga tauhan itapon ang kanyang bagahe. Mula ngayon ako si Yan Ying. Wala nang anak na tulad mo. Ang pamilya Qin ay may isang tunay na anak na babae, si Qin Weiwei. Sana si Ginang Chin ay hindi magsisi sa hinaharap. Pinagsisisihan ko sa buong buhay ko ang pagluwal sa iyo. Ginang Chin! Sabi mo, hindi ka nagsisisi. Chinran, kahit anong sabihin mo, nanay nagdadalang tao na 10 buwan pinaghirapan kang ipanganak. Paano mo magagawa maging walang utang na loob ng ganito? Meron ba sa inyong nagtanong kay Chinran kung gusto niyang dumating sa mundong ito? Kung gusto niya, naipanganak sa inyong pamilyang Chin. Umalis na tayo. Ginoong Long.
Wala na. Tapos na ang lahat. Nawala ang kasunduan sa kasal ng pamilyang Shen na saktan si Ginoong Long. Dear, lahat ito ay dahil sa ginawa mo. Sabi mo, maayos ka. Bakit mo kailangan putulin ang relasyon? Bakit mo siya pinalayas? Pinalayas. Ngayon umabot na sa ganitong kalagayan, nasiiyahan ka na ba? Tatay, huwag mo tawaging tatay. Masamang anak ka. Kayo dalawa. Kung mabait kayo sa kanya araw-araw, magkakaganito ba ngayon? Kasalanan ko. Chin Zhengguo. Nangangahas kang sabihin, ayaw mo siyang paalisin sa pamilya, Chin? Isinama mo siya pabalik. Ay para lang sa sarili mong dangal. Ay para lang sa imahe mong mabait na ama? Sa harapan. Magaling kang magpanggap. Pero totoo, mas ayaw mo sa kanya, si Kinran lumaki sa probinsiya. Aalis siya. Hayaan mo siya. Nandito pa ako, si Weiwei. Nandito pa ako sa Suzhou. Inay, hayaan mo na lang si Kinran. Hayaan mo na lang siyang babae. Ako at si Weiwei. Hindi ka iiwan habang buhay. Chinran, bakit ba nakukuha mo ang pabor ng pamilya Long? Samantalang ako, nawalan pa ng kasunduan sa kasal sa pamilya Shen. Hindi ko makamit. Huwag mo ring asahan na makamit. Mamatay ka na. Prinsipe, paano ninyo kami natagpuan dito? Dahil sa tadhana. Ulatan ng general, ang kagalang-galang na prinsipe. Tumahimik. Mukhang may iba pang lihim na dahilan dito. Komandante Wu, tauhan kita. Makinig ka sa akin. Magsalita ka. Huwag kang maglakas loob. Prinsipe, hindi ito dakilang Jin. Walang saysay ang pamamaraan mo. Komandante Wu, magsalita ka ng mabilis. Kung hindi parurusahan kita sa batas militar. Opo. Pagkawala ng general, ang prinsipe ay nagdala ng tauhan at hinalughog ang buong dinastiyang Jin. Maging ang maliliit na karatig bansa ay lihim na pinaghanap din. Ang kagalang-galang na prinsipe nag-isa ring sumugod sa kampo ng kaaway upang alamin ang iyong kinaroroonan. At maraming beses ding nasugatan. Tama na. Magpatuloy ka. Isang buong taon kaming naghanap. Ngunit walang balita tungkol sa iyo sa loob ng taong ito. Araw-araw, nababalisa si prinsipe. Puti na ang kanyang buhok, lalong pumapayat at nanghihina. Hanggang sa ang pambansang albularyo nadama ang iyong presensya. Kagalang-galang na prinsipe. Ginawa niyang puhunan ang 20 taon ng kanyang buhay, lumuhod sa bawat baitang ng 9,000 hagdan at nanalangin sa Diyosa ng 9 na kalangitan. Upang hilingin ang iyong buong buhay na kaligtasan pagkatapos natuklasan ng pambansang albularyo na ang kaluluwa ng general ay lumitaw sa dimensyong ito. Kaya pala ako sinalakay ng mga rebelde ng patago pagkadula sa talampas. Dito ako napadpad. Si Long Yi pala. Long Yi, bakit mo ginamit ang 20 taon ng buhay mo para ipagpalit? Bobo ka ba? Ayos lang. Sabi ng pambansang tagapayo, mabubuhay ako hanggang 100 taon. Mabawasan ng 20, okay lang. Long Yi, ngayon ka humiling ng kamay. Chinran, mamatay ka na sana. Basta mamatay ka na. Wala nang magnanakaw ng aking mga bagay. Ang mundong ito, may kasabihan. Oo nga, ang ship kong tambalan. Sa wakas ay magkakaroon na ng masayang wakas
Bakit mo ako sinasaklawan? Sa husay ko, maaari pa bang hindi ako makaiwas sa ganito? Titulo ko, General na laging tagumpay. Wala na lang kabuluhan. Alam kong magaling ka. Wala na akong lakas tiisin pa ang sakit ng pagkawala mo. Kahit 100,000 bahagi lang, hindi ko na matatanggap. Oo nga, ano sinabi mo? Wala! Kailan na ba tayo uuwi? Nami-miss na ng lahat ng tropa mo ang hari. Miss ka na rin. Hindi pa nawawala ang matinding pagnanais ni Kinran. Hindi pa oras. Pero, malapit na. Makakauwi na tayo sa lalong madaling panahon. Vivian, anak kong tanga ka. Bakit mo magagawa na pahirapan ang sarili mo ng ganito? Kung may mangyari man sa'yo, paano na lang ako mabubuhay? Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Sagutin ninyo ang aking anak kahit anong halaga ang kailangan. Tinatanggap ko, basta ang anak ko ay mabuhay ng maayos. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat. Kasalanan ni Chinran. Kasalanan niya. Malas yun. Kung hindi namin siya pinauwi sa Ken. Hindi sana nangyari itong malaking gulo. Doktor, kumusta na ang anak ko? Paumanhin. Ginawa na namin ang lahat. Malubha ang sugat, may pinsala sa loob ng bunggo, nailigtas man ang buhay niya ngunit hindi na siya magigising. Inay. Kamusta kami po ay kamag-anak ni Chin Vivian. Sa bulsa ng pasyente may dala siyang larawan ng pamilya. Ingatan ninyo ito para sa kanya. Napakabata pa. Sayang na sayang. Wala ako sa ugaling tulad ni Chin Weiwei, na mahilig agawin ng mga bagay ng iba masamang ugali. Pagkatapos niyang agawin ng magulang ng iba, ninanais pa niyang agawin ng nobyo. Nakakapagtaka rin talaga. Sabihin mo nga ang hilig mang agaw ng mga bagay ng iba masamang ugali. Ay talagang kanino sa inyong dalawa nang galing? Wala man lang kahawig. Hindi ba tama? Aling Zhang. Tingnan mo to! Talaga namang anak sa pagpapalaki ni Aling Zhang. Kahit yung pagiging padalos-dalos, ay magkatulad na magkatulad. Ito. Ano ang nangyayari? Yun pala, Qin Weiwei, anak ni Zhang Lan at Qin Zhengguo. Yun pala, sa mga nakaraang taon, ako silang dalawa. Itinuring na tanga at niloko ng husto. Yun pala, Chinran, ay ipinaalis nila upang ang anak na lihim nilang ipinanganak, maaaring palakihin ng hayagan sa tabi nila. Kaya pala si Zhang Lan, walang tigil na nag-aalaga kay Qin Weiwei. Kaya pala si Qin Zhengguo ay sobrang nagmamahal kay Qin Weiwei. Ako ang tunay na, ganap na uri ng tanga. Ako ang tunay na tanga. Inay? Jinang. Weiwei? Nasaan si Weiwei? Ayos lang ba siya? Siya nasaan siya? Yanying, ano ba ang ginagawa mo? Nagmamalasakit ka sa ex? Ano ba ang kalokohang sinasabi mo? 3 magkakapamilya?
Kayong tatlo ay magkakapamilya. Ako, 10 buwang pagbubuntis na naghirap ako, anak na babae kong ipinanganak. Ano naman niyon? Ang mga hirap na tiniis ni Chinran nitong mga nakaraang taon, ang kanyang mga pagdurusa. Lahat ay dahil sa inyo. Ako at si Ranran. Nahati ang mag-ina. Nawalay ang puso ng ina at anak. Lahat ay dahil sa inyo. Buong buhay ko ay nawasak na. Sa tanging isang larawan lamang, dito ka nagsisigaw ng malakas kalokohan, nababaliw ka na. Shuzhou, dalhin mo na ina mo pabalik. Tatay. Isang larawan hindi mapapatunayan ang anuman, ang tipo ng dugo. Bakit si Qin Weiwei ay katulad mo na mayroong bihirang tipo ng dugo? Jinang. Kayo ba ay nagkakamali ng akala? Si Weiwei ay aking pinagmasdan mula ng isilang hanggang sa lumaki. Mahal ko siya kaya kasama siya ay kinuha ang larawang ito. Kasalanan ko, ako ang may mali. Pero kami ng Ginoo, hindi ano ang iniisip ninyo ganoon. Sa ilalim ng langit ang mga taong may parehong dugo ay napakarami, nagkataon lamang. Paano mapatunayan na si Qin Weiwei ay aking anak? Sa palagay ko, ikaw ay nagkagulo na ang pag-iisip. Ngayon, paunahan ko sila na dalhin ka sa mental hospital para maipatingin. Hindi mapatutunayan ng mga litrato. Hindi na mapatutunayan ng blood type. Paano ang dokumento ng pagtatest ng pagkadugo? Ginoong Chin nito. Mapapatunayan ba nito ang inyong relasyon bilang ama at anak? Qin Zhengguo ay si Qin Weiwei, ama sa biolohikal. Zhang Lan ay si Qin Weiwei, inang biolohikal. Niloko mo ako at sinanay sa loob ng maraming taon. Papatayin kita, traitor. Walang utang na loob. Hinamak mo akong saktan, papatayin kita. Tita Zhang, ito ba ay pagtatakas mo saan? Sa ibang bansa? Kasama ang iyong bagong kabit? Magtatanan? Ako hindi ko naiintindihan. Hindi maintindihan. Kung gayon ay aking ipapaliwanag ng maayos. Ginoong Qin, para sa babaeng ito mo. Isinapalara ng asawa mo, itinapon ng sarili mong anak na babae, sinaktan ng sarili mong anak na lalaki, ngunit hindi mo alam. Ang babaeng ito mo, matagal nang nakipagsabuatan sa mga dayuhan ninakaw ang iyong kumpanya. Pangunahing lihim inilipat ang lahat ng ari-arian. Ano ang sinabi mo? Ayaw maniwala. Magsaliksik ka. Bitawan mo ako. Ikaw na napakasamang babae. Nangahas ka na kunin ang pera ko sa account. Ilipat lahat, makipagsabuatan ka pa sa iba. Nakawin ang pangunahing lihim ng kumpanya ko. Nais mo pa bang ipahamak ang aking pamilya? Qin at ako ay patayin. Hindi mo ako binigyan ng katayuan. Hindi ako pwedeng walang kapalit. Naglingkod sa iyo ng maraming taon. Karapat dapat sa akin iyon, karapat dapat sa akin. Ikaw na hamak na babae. Ginoong Qin, inaakusahan kang sadyang nanakit ng kapwa. Mangyaring sumama kayo sa amin. Ran. Ran, anak kong mabuti, Zai, anak kong mabuti. Kailangan mong tulungan si Papa. Ang pamilyang Long ay may malawak na impluensya. May paraan sila may labas ako. Tulungan mo si Papa.
Kapag napunta ako sa piitan, wala ka ng tatay sa hinaharap. Kaming apat na magkakapamilya ay mamumuhay ng maayos. Mabuti ba? Tulungan mo si Papa. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Isang beses lang. Bigyan kita ng pagkakataon. Sino ang magbibigay ng pagkakataon sa ninakawan ng buhay? Namatay ng malagim sa ilalim ng mga kamao si Chinran sa isang pagkakataon. Anak na babae, aking mabuting anak. Iyong anak ay namatay na nung lihim mo siyang inilabas sa ospital. At itinapon sa kalye ng gabing iyon. At ikaw, pumunta sa maliit na madilim na silid. At dahan-dahang magsisi sa iyong bigong buhay. Paumanhin. Ginoong Chin, paglalaro ng apoy, magpapasunog sa sarili. Paglabag sa hangganan, ay sa wakas magwawasak sa sarili. Halika. Run, run. Pasensya ka na, Ranran. Nanay ang may kasalanan sa'yo. Tanga ang nanay. Pinahirapan kita. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako noon. Hindi ko maayos na inaalagaan ka. Kaya nasira si Zhanglan. Nagsisisi ako. Na si Qin Weiwei itinuring kong puso't atay minahal ng labis. Nagsisisi ako na itinulak kita palayo. Paano ako naging ganoong katanga? Paano ko na itulak ang sarili kong anak na babae sa impyerno? Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, talagang hindi ganoon. Ran, pasensya ka na. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Masamang tao ako. Ulag ako. Traidor ako. Ako ay talagang walang kwenta. Ran. Ran, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babayaran ko ng maayos. Sayang, yung si Chinyong na humihingi ng inyong pagmamahal ay matagal nang wala. Hindi na kailangan. May sarili akong landas. Ingat kayo. Ran. Longyi, pagod na pagod ako. Unang beses ko itong marinig. Pagod daw si General Fengran. Gusto mo bang ipagkatiwala ko ang aking balikat upang sandalan mo? Sige. Kinran, mayroon ka bang mga pagkukulang? Salamat. Matapang na, General. Naalala mo pa ba? Nung ibinigay mo sa akin tong jade pendant, ano ang sinabi mo? Sabi ko, itong jade pendant ay pamana sa akin ni Reyna Ina. Ibinigay ko ito sa'yo. Mula ngayon ikaw na konsorte ng prinsipe. At naalala mo ba? Kung paano ako noon sumagot? Sabi mo, ayaw mong maging konsorte ng prinsipe. Gusto mong maging babaeng general. Maging ka ng kamay ko. Ipagtanggol ang kaharian. Sakupin ang mundo. Alisin ang lahat ng di makatarungang bagay. At ngayon, iba na ang sagot ko.
Gusto ko maging babaeng general. Maging iyong kanang kamay. Ipagtanggol ang kaharian para sa'yo sakupin ang buong mundo. Alisin ang lahat ng di makatarungang bagay sa mundo. Gusto kong mahalin ang sangkatauhan. Mahalin ang mga mamamayan. Gusto ko rin. Mahalin ang isang tao. Mahalin ka. Isinumpa ko ang aking kaluluwa. Humihingi ako ng awa sa langit. Mabuhay muli ako sa halip. Parusahan ang masasama. Magdanas ng kaparusahan. Ngayon, ang makakapagligtas sa iyo, ikaw lang. Hawakan ang sandata. Ipagtanggol ang sarili mo.